Warning: Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Nakikita ko ngayon, analyze this and follow this. Tingnan nyo yung mga sinasabi ni Vitaliano Aguirre ng Department of Justice. At si General Bato, kung pag-uusapan yung suspect ng pangingid na po doon sa Koreanong pinatay. Lumalabas parang magkasalungat. Mas maniniwala si Vitaliano Aguirre ng Department of Justice na hindi pwedeng maisagaw na itong si SPO3 yung suspect. Yun yung suspect. Ngayon yung si Santa Isabel. Alam niyo ba na mas medyo meron siyang nakikita roon na kapani-paniwala kaysa sinasabi ng mga opisyal. Yung mga sinasabi at binibitiwan ng salita ng asawa nitong si Santa Isabel na siya'y pinag-utusan lang kaysa doon sa sinasabi ni Bato na pumapabor doon sa mga opisyalis tulad ni mga dalawang dumlaw na magka-apelyido na hindi naman related sila. Well, titingnan natin. Sino bang mas malalim mag-analisa? Si Bato or si Vitaliano Aguirre? Sino bang medyo pagdating sa mga legalities at meron bihasa pagdating sa sinasabing analysis, evaluation of facts, sabihin na natin, investigations, invalidations. Kanino kayo maniniwala? I would tend to believe kay Vitaliano Aguirre. Pareho mga tao na President Duterte yan. Si Bato, it's talking more of na pang dinidiin si Santa Isabel na parang si Santa Isabel, ihamak na SPO3, ang mga opisyalis niyan, hindi naman kikilos mag-isa yan, sobra naman ang talino niyan, na parang sangkaterbang mga pulpul at bobo honghang yung kanyang mga opisyalis sa itaas. So nakikita niyo ba? Ang problema rito, magkasalungat yung pananaw at yung teorya at nakikita ng mata ni Vitaliano Aguirre at mata ni Bato. Kung akong tatanungin nyo, I would tend to believe yung mata ni Vitaliano Aguirre sa mata ni Bato. I'm sorry. When it comes to investigation, when it comes to theories and facts, when it comes to really validation of facts after investigation, mas matindi yung si Vitaliano Aguirre sa Department of Justice. Abogado yan Magkasulungat sila. Ang pananaw nitong si Bato. Si Bato mas naniniwala doon sa mga parang guilty ka na, puro full of alibis. Alibis are statement of facts na nandito ka sa panahon ito, nandyan ka. Yun ang pinipresent ng asawa ni Santa Isabel na parang pati yung asawa, yung misis, sangkot sa kidnapping, which is another theory na sinasabi nila, pero parang ginigiba yan sa pananaw ni Secretary of Department of Justice si Vitaliano Aguirre. There you go. Naintindihan niyo ba? So kung titingnan lang natin, saan kayo maniniwala? Kay Bato, sa pananaw, saan kayo kikiling? Kung pag-aanalisa lamang ng mga sinasabing facts and validation of facts, kahit simpleng tao, you don't need to be a lawyer, you don't need to be an investigator, just look at the facts and definitely follow the both of them. Ay kumikiling si General Bato doon sa dalawang opisyal ng mga putok sa buho na parang tinuturo sila At sinasabi nitong hindi masabi ni Vitaliano Aguirre diretsahan Siyempre, ayaw niya rin siguro masaktan si General Bato. Siyempre, pareho silang mga tao ng Pangulo. So,
sasabihin na lang ni Vitaliano Aguirre yung kanyang nakikita base sa kanyang pag-iimbestiga, basta pag-iimbestiga ng mga NBI na ayun naman ay finilter niya na tiningnan niya na maigi. Kaya kung titingnan, sino mas mabigat, sino yung sinasabing yung talagang mas inosente kung lalabas, parang pinaniniwalaan, yun ang pinipresenta ng asawa ni SPO3 Santa Isabel kaysa doon sa mga opisyales na dinidiin si Santa Isabel na sa itong mga dalawang opisyales na pinapaboran ni Bato. Gets nyo?